Kung talagang pera-pera lang to. Parang lahat naman ata nag-isiguro. Yes, malaki yung income. Kapag yung mga gurus, yung mga forex traders, dun lang kumikita. Wala naman daw talaga silang mga trades. Nightmare broker. So, masyadong maraming alam tong katabi ko. De, joke lang. Si Coach X, masyadong maraming alam pagdating sa brokers. Tapos, nagkukwentuhan kami kung ano ba yung mga good and not so good and very bad sa mga brokers. Kasama rin natin si Hello guys. Coach V. Ano G, pag-usapan natin about brokers. Tara. Broker V. Si Broker X. Tsaka si Broker G. Sige. Pag-usapan natin guys, mga brokers. Kasi sobrang dami tatanong, anong broker, ano bang magandang broker, and ano ba hinahanap sa broker. So, sige, yun na lang muna siguro. Ano bang hinahanap sa isang broker? Usually doon sa questions ng mga students, no. First of all, withdrawal. Yan yung pinakaunang gaano katagal yung withdrawal. Tapos ano yung mga deposit methods. So yun kasi yung iba gusto nila GCash, yung iba gusto nila bank transfer, yung mga ganyan. So kumbaga kung ano yung pinaka-convenient para sa kanila. Rarely, actually ito dapat tinatanong to, pero rarely sila natatanong. Yung about yung mga certifications tsaka regulations. So yun yung, ako for me, dapat. The more regulations, the more certifications, the better. Pero usually yung mga tao tinatanong, withdrawal and deposit talaga. Gaano katagal and ano yung mga available. Tapos saan ba yung mga website na pwede sila maghanap ng mga licenses? Usually sa may broker mismo. So may tab sila doon about licenses and website nila din. Oo. Pero kung tinatamad ka pumunta sa website, pwede naman yung Trustpilot. Usually nakalista naman lahat yan. Yun yung tanong ko gano'n ba ka-trusted yung Trustpilot? Since sinabi Trustpilot, edi ina-assume ko trusted naman. Kasi di ba si Sir, parang may times na parang Trustpilot. Parang may mga gumagangster ng ratings doon. Oo, sa may... Dapat ko ba i-mention? Sa may Samsung? Binabayaran yun eh. Dapat ko ba sabihin yun? Meron ba talagang issue doon? May narinig lang ako na may nagsabi lang sa akin. Pwedeng magbayad for yung review. So, Talaga ba? Sabi sa akin I mean, hindi ko naman sinasabing totoo or hindi, pero syempre may mga Walang proof. Walang proof. May mga kakilala ako sa industry na nagsasabi na if you want na yung broker mo hindi ka magbayad ng fee. Ganyan. So, whether true or not, hindi ko masasabi. Pero yun. Kaya mas yung ginagawa ko, several websites. Another one na tinitingnan ko parati, Broker Chooser. Broker Chooser, Trustpilot. Ayun, yung dalawang yan. Dahil sa sinabi lang sa akin, then medyo alanganin ako. Pero aside from that, ayun, yung dalawang yun. Actually, yung mga pinupush naman natin ng mga brokers, sobrang bina-crowd check naman natin in everything. Katulad ng si Vantage, di ba, si Xness. Pero meron pa rin talagang mga tao na ayaw talaga nila na nilalagay yung buong trading money nila sa isa. Or, kumbaga, parang part lang yung nilalagay. For example, meron silang 100K trading account, USD. Parang either 5K lang nalagay nila or 10K. Di ba? Tapos, yung risk management nila is nandun sa totoong capital nila, which is yung 100K USD. Tama, di ba? Tama. Ano siya, practice siya ever since before, yung parang don't put all your eggs in one basket. Although for me kasi, may risk din siya. Kasi for example, meron kang 100K, di ba? Split mo siya into 5K. So, ilang broker yun? 20 brokers. Parang ganyan. So, what if yung pinili mong broker, kunyari lang split mo siya into 5 brokers para madali. Paano kung 3 brokers scam pala, tapos 2 yung legit? Eh di parang mas madami kang nawala. Might as well, Pero di ba may mga broker na, meron silang regulation? Yung parang dito sa, sa Pinas. Philippines, sa PDIC. Oo. Yung parang Insurance. i-insure, di ba? Just in case may mangyari sa broker. Ang alam ko si Vantage, meron siyang ganun, di ba? By right Pati kasi. rin ba yung mga ibang broker? Ito by right. Oo. Ang dapat nangyari ay may separate account sila for all client money. So kunyari si broker A, meron silang account na para sa company lang,
and then separate dapat sa client money. So kung sakaling nagsara si broker, Meron silang oo, dapat yung kung ano yung nasa mababalik yan na walang issue. Kasi separate dapat eh. So parang yan yung PDIC na So kung sinasabi. gusto mong maging wise about it, doon ka lang sa threshold. Huwag ka na lumagpas. Tapos, Wala silang nalalagay na threshold eh. Parang basta kung ano yung na-deposit mo, separate siya from yung company money. Yan yung in theory. Okay. Ayun. Correct. So, yung totoong hindi talaga nakapagbalik ng pera, yung mga scam talaga yun. Yun talaga, tatakboy na nila yun. Parang ma-scam nga rin ako dyan. Parang may broker, tapos yung scammer na AI nakipag-partner sa broker na yun. So parang siguro pareho silang scammer, di ba? So parang na may AI daw, tapos pag minirror mo yung mga trades, hindi pareho. For example, nag-buy si AI, nag-buy si manual account ko. Ito kumita ng let's say $100, ito natalo ng $60. Pero pareho yung trade, pareho lahat, pareho exit, pareho yung trade, pareho lahat. So ibig sabihin, gumagangster talaga yung AI / tapos yung broker. Tapos, ang malapit, nakikita ko na, grabe naman to, pare-pareho talaga yung wins nila per week. So parang, parang hindi makatotohanan. Kasi parang 1% per week talaga yung wins. As in, may talo, may panalo, pero 1% talaga siya. So napaka-imposible. Parang ang nangyari dyan is ang pagkaalam ko ang pwedeng pinakagalawin talaga dyan is yung spread. So kapag kunyari si AI, hindi ginalaw yung spread, pero doon sa account mo, ginagalaw yung spread, then ayun, wala. Yari yung account mo. So actually naka-witness na ako ng syempre di ko sabihin kung saan, pero naka-witness na ako ng yung variable spread na from here. Ito, kasi yan makikita mo yun sa MT5. For example, ganito yung spread. So, may ask price and then may bid price. And then, yung middle niyan is yung spread. So, usually, gumaganyan lang ng maliit. May nakita akong time na gumanyan siya. Tapos, dito yung SL ko. So, ang nangyari is muntik na matamaan. And then, eventually, tumama naman din. And yung funny part kasi is, nakita ko siya nung 3 a.m. Kasi gising naman talaga ako nung time na yan. So, parang chinek ko lang yung trade ko. Nung nag-first entry ako, ganyan pa siya. So, normal lang. And then, pagdating ng 3 a.m., tapos sabi, ano nangyari dito? Ba't ang laki? Ang laki ng So, nung natamaan yung SL ko, screenshot ko, syempre. Tapos sabi ko, bakit ang laki ng spread? And then, kinompare ko dun sa other brokers, kinompare ko sa TradingView. Ayan, eventually, binalik naman yung pera ko. Pero kasi, ginaslight pa ako na every broker naman ganyan. Tapos ba't nangyayari yung ganun? Various reasons eh. Parang ang ine-explain sa akin is kapag low volatility, tumataas yung spread. Or kapag, market close, mga ganyan. So, ako naman, okay naman kapag tataas na onte. Pero that time, parang 10x yung pagtaas yung pagganyan niya. So, hindi nagtataka ko bakit nangyayari yun? Tapos, ibabalik nila yung pera pag nagreklamo. Oo, yun. So, kasi, pero kailangan mo i-prove. Yung problem kasi dyan is, syempre, pag 3 a.m. tulog na yung tao dito. So, hindi usually mapapansin. Yung mga night owl katulad ko, nakikita ako. And once ko lang nakita, actually. Kasi usually, by that time, tulog na rin ako. So, parang na-tsempohan ko lang. And then nakita ko, so, screenshot ko nga to agad. Nagreklamo na rin agad ako. So, yun. So, I think there are times talaga sa main HQ nila, meron talagang nagiging issues na ganyan. And then, binabalik naman yung pera. Kasi kung 3 a.m. technically, pa yun US session pa yun Oo, US. Pa, diba? Papuntang Sydney. Pero yung sa akin kasi scam talaga eh. Hindi niya binalik yung pera eh. So, nangyari, after ng mga pinaramdam ka ng konting wins na hindi mo naman talaga ma-withdraw, biglang isang araw na lang, nagloko yung AI. Tapos nag-negative na nasunog na. Naging Terminator. Diba? Tapos ang sinasabi ng mga nag-invest dun is, scammer tong AI na to. So parang sinasabi nila na, I believe na kayo as a broker, hindi kayo scammer. So okay lang may balik nyo na lang yung pera namin. Kasi sa inyo kami nag-invest sa broker na yun. Pero sinasabi ng broker yun is, mag-coordinate sa AI. So parang nagbabatuhan lang sila. Yung AI hindi na sumasagot. Yung broker sabi na yung AI daw yung sabihan niyo. Pero AI yun eh. Siyempre naman, dapat may magtuturo doon sa AI kung ano sabihin. So that means hindi tinuruan. Ano talaga, hindi feeling ko talagang scam na lang talaga. Oo. Nasa na yung token? Hindi ko nga alam eh.
Hindi na ako nag-follow up. Wala na yan eh. Baka tumakas na. Nag-rebrand. Pero ang mali ko rin is, alam ko namang scam yung broker na yun. Alam ko namang hindi talaga ganun ka-legit yung broker na yan. So, yun yung problema Try ka ko. lang for Nag-try curiosity. lang, oo. Ako sa akin, sa experience ko dyan, yung parang sa'yo, di ba sabi mo, yung ganun. Yung mga malalaking spread. Nangyayari yan between 5 a.m. to 6 a.m. ng Manila time. Kasi that market time, open sarado yan. talaga yung mga markets nun, yung mga major market sarado. Kaya expect mo yung spread sobrang taas, tsaka wala masyadong market participants. Ayun. Pero hindi yung 10x. Yun, oo. Yun, alam natin, Let's say, pag yari na yun. mga spread, mga 50 pips or 80 pips, sobrang unusual na yan. Isang TP na yun, tsaka isang SL. Kasi nakita ko lang malaki, mga nasa 10 to 15 lang eh. Normal naman yun. Or 5. Which is normal na Pero yun, mga 50x, gano'n, or 100x. Medyo shady. May na yan sa likod. Oo. Yung yung first broker na ginamit ko nung beginner pa ako. Siya yung guy pumunta dito, foreigner kasi siya, pumunta siya sa Pinas. Tapos nag-ano siya ng broker. May free bootcamp kung nag-deposit ka ng X amount. So nag-deposit ako ng X amount, nagpa-bootcamp ako. Alam ko na yan. Ayan, alam mo na yan. Nag-bootcamp ako. May libro pa, no? May libro. Tapos parang tinuruan kung paano magbukas ng broker. Oo. And then after that, sabi ko parang naging busy naman din ako. So ang nangyari, gusto ko mag-withdraw. I think nasa $500 yan. Parang gusto ko mag-withdraw ng $500. Meron siyang withdrawal fee na kalahati ng amount, which is $250. Sabi ko, ano na yung pera ko? Kasi syempre may losses ako nun. Ang nangyari dyan is, yung losses ko umabot mga $200. Pero since may withdrawal fee, ang mangyari dyan is technically wala akong withdraw na rin. So, mga give it 2 weeks later, bigla na lang yung page na yun ng broker niya, naging barley page. Broker to B2B. Broker to barley. Real Ayun. quick. Tapos nakita ko yung may-ari nasa Mount Everest na. Ganyan, Meditate na. nagme-medicate. Nag-hiking na siya, tapos nagpo-promote ng barley. Tapos Seryoso ba nagpa-promote ng barley? Oo, yung barley, tapos nasa mountain siya. So sa kanya talaga yung barley page na yun? Broker yun dati. I mean, so siya nagpalit from broker to barley talaga? Oo, nagulat din ako. Siguro kasi may followers na siya. So nung na-close yung broker, ayun, barley na lang. Instead of Forex, barley. Parang meron din ako mga kaibigan na ron. Na SEC flag naman, so okay lang. Coach, ano masasabi niyo sa mga broker na ang brand ambassador nila, artista, ML player? Ang nakakatawa kasi sa broker, kasi business kasi siya eh. So, ano ba yung gusto ng masa? So, ano ba yung kilala nila? So, madalas artista, ML player, ganyan, or kung sino man. Tapos, ang isa pang problema ng mga broker is, nagpapano pa sila? Yung pa yung binibida ng iba eh, na meron silang free education. Oo. Diba? Oo. Tapos ang nakakatawa, kung yung broker mo ay market maker, tapos may free education. So, agad-agad, ayan, pasok ka ng pera. Nawalan ako ng pera. Sige, pasok ka ulit ng pera. Okay lang, tuturuan kita. Parang ganyan. So parang ano rin talaga, same with sa lahat ng industry, meron talagang mga broker na mga coops. Oo. May broker talaga na pera-pera lang talaga. May broker na gusto talaga long term. So yun yung hanapin nyo. Na sobrang maingat sila sa pangalan nila. Maganda yung withdrawal process, deposit process, maganda yung website, nice talaga nila yung para sa clients nila and everything. Pero nga, meron yung kupal lang talaga na lahat gagawin, lahat sasabihin, mag-deposit ka lang sa kanila. Ano ba yung signs ng kupal broker? Ano ba yung sense ng kupal broker? Siguro red flag. Mga red walang flag. office dito sa Philippines. Ang daming broker na ganyan. Paano kung in the process pa yung office? Ay, yung mga usual. Nire-renovate pa. Usually, meron nga silang mga ayun nga, parang may AI sasabi nila mga Ayun. Parang merong mga broker nung na nagbukas para lang mang scam talaga. So, ayun yung mga ginagamit nila as front. Ako siguro if masyadong, alam mo yung masyadong hard sell yung broker na Mag-open ka. deposit, ganyan. Tapos masyadong binibida yung, kunyari, may robot. So, okay naman mambida ng robot, pero if too much,
siguro may limit. Malalaman mo kung hard sell ka eh. Correct. Diba? Then, ayun, medyo, for me. Tapos siguro check nyo na rin yung history kung gano'n nakatagal nag-ooperate. Yan din. Oo. Diba? Meron mong matagal na broker na kupal pa rin? Meron. Sino? Bulong mo nga sa amin. Si Ano sabi? ibip mo lang yan, ha? Ano lang, ang usually, pag sinabi niyong, ano ba yung sabihin ng kupal? Sabihin ng kupal is, yun nga, mga nag-slip, nag-ano sila ng mga whiplash, gano'n, Slippage, diba, yung mga yung slippage. Oo. Ano ba yung whiplash? Actually, hindi siya whiplash eh. Whiplash talaga sa Forex yun. Oo, Yung mga slippage. Slippage yung bigla lang, yung wala talagang any kind of wick or candle, tapos biglang SL ka. Oo. So, ano example yan? Kunyari, dito yung trade mo. And then, dito yung SL mo, for example. Makikita mo yung candle, diba yung movement? Like, let's say yung candle mo hanggang dito lang inabutan, tapos bumalik siya sa taas. Pero Kapag tinamaan yung SL mo, tapos hindi naman umabot yung candle dyan, alam mo na yan. Oo. Alam mo na yan, may something funny. Kasi ang usual na sinasagot is laging spread eh. Open market close. Oo. Usually, sa tingin ko, yung mga patterns ng mga kupal ba yung term Kupal natin? na broker. Mga broker na hindi ganun ka-okay. Low integrity yan. Is sobrang aggressive nila sa marketing. Ang dami nilang pa-bonus, dami nilang kung ano-ano. Diba? Usually ganun talaga. Kaya rin meron mga ibang okay na brokers na nagtanggal ng mga bonuses kasi alam nila hindi talaga okay siya in the long run. Diba? Kasi yung iba rin hindi rin nabibigay. Diba? Tapos yung iba, alam naman natin pag may mga ganun, talagang titake advantage. Oo. Abuso. Diba? I think siguro okay yung mga broker na nagbibigay naman ng bonuses pero hindi yung sobrang bongga. Oo. Na medyo alam mong saan nagagaling yung pera. Correct. Oo. Syempre, alam mong galing na sa malalaking spreads. Ayun, yung parang paloto, yung ganyan. Correct. Oh. So tama naman. So mali ko naman din. Usually mga sobrang bonus. Diba? Kasi meron din naman mga pa-bonus yung mga okay na mga brokers. Pero yun, pag sobra-sobra na, sobrang aggressive, tapos... Parang sabi mo nga yung mga too good to be true. Too good to be Diba? true. Oo. Usually ganyan. May may mga galawan nga sa alam mo yung mga sa bonus. May galawan din yung mga nalaman ko galing pa sa Indonesia. Yung may mga people sa Indonesia ginigame yung deposit bonus ng kunyari dalawang broker. So like let's say may broker A and may broker B nag-offer nagpa-bonus for example ng 100 bonus. Kailangan mo ng certain lot size kasi bago mo i-withdraw. Yan, oo. Ayun, di ba? So, itong ginagawa ng mga to, ng mga matatabang utak, mag-open sila ng account in one broker and one broker. So, ang mangyayari dyan is, sa isang broker, puro sell ng sell until matamaan yung lot size. Ito, puro buy ng buy. For sure, one broker, magkaka-profit pa rin kahit papaano. So, always opposite yung entries nila. So, yung mangyayari, ito puro sell na sell. Yung initial deposit, syempre, masusunugan, di ba? Pero makukuha nila pa rin yung deposit bonus na pwedeng withdrawable. Kabilang account naman na ibang broker, may profit naman and makukuha nila yung deposit bonus. So, let's say nag-deposit ako ng, let's say, $200 kada account. And then may $100 deposit bonus. So, let's say, ito nasunugan. Pero nakuha ko yung 100. So, may profit na 100. Ito, either break even or profit. So, retain yung 200 and nakuha ko yung 100. So, nag-risk ako ng $200 account na mawala. Pero yung balik ko is nasa, siguro, 400. Ganyan. Or yung profit talaga nun is 200. Pero yung profit is actually from yung deposit bonus. So, tamang Hindi sa offset trading. lang din, no? Parang ganyan. Pero kasi... Pero inalis na yun ngayon o nandun pa rin? May mga ganun may pa mga ba? ganyan pa rin. Pero kasi yung mga brokers, meron din silang way to track yung pattern ng pagtitrade. Kasi usually ito mga big lot size tapos bomba agad. Ganyan. So if napapansin ni broker na may funny activity, then i-call out yung trader na yan. Pero nung first time nangyari yan, syempre di nila alam. Pero kung hindi ka market maker, problema mo ba yun? Actually, So kunyari, hindi ka market maker. Tapos, pinapasa mo lang lahat ng trades. So, kung gagangster yung mga trader mo, wala kang problema. Tama, di ba?
Actually, wala. Kasi ano yun, makukuha ka pa rin sa sa spreads. Tsaka mas in favor sa kanila yun kasi the more trades, more spreads. Yung kasi, yung deposit bonus, nanggagaling din sa spreads. So if, like, let's say, I believe sa mga broker kasi, alam nila yung statistics din na hindi lahat makakuha ng deposit bonus na withdrawable. So nililimit din nila kung iilan yung pwedeng makuha. So game of statistics naman din yun. So if lahat ng tao ay katulad ng guy na yan, yung galing Indonesia na ginagawang both, edi malulugi din si broker kahit papaano. So, magiging problem din nila yan in the long run if lahat ng mga tao naging ganyan. Parang ano pa rin the house always wins. Parang ganyan. Pero pag kunyari walang bonus, walang everything, tapos ginawa mo yung magbabay ka, tapos mag-sell ka sa iba kabilang account, wala naman that problema sa broker yun, Walang problema. Pero kasi yung ginagawa ng mga tao na yan is to take advantage talaga sa deposit bonus. Okay. Mas lalo na kung 100% deposit bonus. Yung mga, nag-deposit ka ng 10K, edi if makakaabot ka ng certain lot size, 10K din ibibigay sa'yo. Kaya pala may mga ibang broker na nag-release ng policy na bawal i-withdraw yung mga deposit bonus. Oo. Diba? Credit lang. Pangpadagdag lang sa equity mo. Actually, wala. Ang alam ko lang na, parang isa nga lang yung alam ko na may, yung lot size bonus ba tawag doon? Parang yung double your Deposit bonus. Deposit Parang bonus. alam ko may ganun tayo. Oo. May lot size requirement. Hindi naalala ko, may ganun ako naalala. Na hanggang $200 lang. May limit. Tapos meron din naman yung deposit bonus. Parang pang marketing lang nila, pero credit lang talaga. Credit lang, to add to your equity lang kung sakaling matalo ka. Yun okay naman yun. Yung mga iba kasi yung ginagawa, yung full amount pwedeng withdrawable na. So doon napapasok yung mga Gangstera very smart, pero maling way. Parang hindi ko nga alam, nakakatawa. Parang sobrang nakakatawa lang yung ganun na deposit bonus. Kasi hindi mo rin naman dapat talaga gamitin yung mga yun. Kasi nga dapat may proper risk management kapag nagtitrade. Oo, kaya may education dapat. Siguro except na lang yung parang ginawa nila, yung parang naisip natin kanina na 100K account mo, tapos 5K yung yung de-deposit mo lang. Pero ganoon din, leverage naman nila 1:1,000, so hindi mo rin talaga kailangan. Actually. Yung mangyayari, magkakautang ka pa sa broker. Di ba? May mga tatanong kasi, ano yung tamang leverage? So, wala naman talaga. Pero ang pinaka-important is alam mo kung paano mag-manage ng trades. Alam mo yung risk per trade mo. Alam mo yung risk per day mo, per week, per month na maximum. So, yung ibang ginagawa is 1% per day, tapos alis na sila pang talo yun. Pag nag-2% sila, alis na rin sila. Napanalo, let's say, gano'n. Tapos, in a week, pag nag-3% loss na sila, next week na ulit sila. So, may mga gano'n. So, aralin nyo maigi yun. Wala yan sa leverage. Nasa risk per trade talaga. Maximum risk exposure, mga ganyan. So, if gusto nyo ng more videos about that, pwede naman tayo magbigay. ganun tayo ito. Actually, to give an idea lang, yung leverage kasi, parang nag-ano lang parang nag-uutang ka na unti sa broker. Pero hindi siya magbibigay ng actual money. Parang ang mangyayari dyan is ilalagay sa sistema na you can trade more than your capital. Correct. So kung mas malaki yung leverage mo, then pwede ka magkautang talaga. So nakakita na ako ng ganyan. Kasi dati nag-try ako, syempre beginner ako, 1:1,000. So laki talaga. So nagkaroon ako ng utang sa broker na $1,000. Nag-negative ka? Nag-negative. Pero kasi di ba yung mga broker ngayon nagma-margin call na? Depende sa Before leverage mo. mag-zero. Depende sa leverage. If leverage mo 1:100, 200, ganyan, margin call ka talaga. Pero if like, let's say, tinaasan mo talaga yung leverage mo, edi pwede ka mag-negative. And then, ang mangyayari dyan is, if strat mo, for example, yung walang SL, ayun, talagang no SL strat. Pang swing trader, position trader. Hindi nga pang swing trader, may SL pa rin swing trader. Pero hindi naman babayaran yung utang, di ba? Well, hindi ka na babalik sa broker pag ganyan. Kasi tatrack nila yung yung meron ka lang negative doon na kunyari X amount. Tapos once na nag-deposit ka ulit, edi ibabawas. Sorry. Alam mo, may student tayong ganyan. Ang nangyari sa kanya is nag-deposit siya, nagka-utang siya, kasi nga may mga bonus and kung ano. Tapos, ang sabi lang sa kanya, sige, deposit ka na lang ulit ng 200, tanggal na yung utang mo. Parang bangko yun. Hindi ganun talaga siya. May negotiation. May negotiation naman. Pero kasi may mga ibang strat na ganyan eh. So like for example, walang SL and then nagka-leverage, di ba? So if malapit na umabot talaga sa... Kasi may margin call kahit papaano kung negative. Let's say for example, yung
leverage mo dictates na hanggang negative 2,000 na lang yung kaya mong utangin. So, ang ma-advise sa'yo is, deposit ka na lang ulit para may laman. So, doon nasusunugan usually yung tao. Pero pag Especially, mga ganyan ba, mga brokers, parang naghahabol ba sila? Let's say may negative 2,000 ka, 3,000. Parang lagi ka ba nilang kukontakin para mag-deposit? Or let's say, bayaran mo, parang gano'n. sa case ko, oo. Sa'yo Ini-email ako. dati? Sinisingil ka? Oo, tinatry. Parang kasi may ano ka na 2,000, ganyan. So, mag-deposit ka ulit, ganyan. And then, ayun, nagtatry nga mag-negotiate. Pero that time, since may utang na, edi papalit na lang ako ng broker. Pero may kapag... anyway, explain muna natin yung A-book tsaka B-book. Sige, Okay, explain mo muna. A-book. Bago tayo Sige, yung A-book kasi, or sige, I think mas madali explain muna yung B-book. So, yung B-book kasi is, for example, isa kang trader, retail trader. Ito yung forex market. Ang mangyayari dyan is, syempre, magde-deposit ka ng pera sa broker. Kunyari si broker dito sa gitna. When you deposit your money in the broker and kapag nag-trade ka, nag-buy or sell ka, kapag B-book siya, si broker muna ang magpa-process. As in, lahat ng information, ng trade, ganyan, i-apply yung spread, whatever, pa-process muna ni broker. So, parang yung transaction mo, dadaan mo na kay broker. Ganyan. And dun usually, kapag broker na low integrity, pwede talaga nilang i-manipulate yan. Kasi dadaan yung transaction sa kanila muna. Broker bago sa market. B-book. So, pero kapag high integrity naman si broker, edi hindi nila i-manipulate yan. Kasi may mga B-book broker naman na okay naman. Correct. So, it depends talaga gaano ka-trustworthy si broker. Tapos si A-book naman, ang mangyayari dyan, ano yan, mga STP ba yan? STP broker. Ayan. Ang mangyayari is, once you transact, parang si broker lang middleman, pero hindi niya hawakan yung transaction. Yung mangyayari, diretso na sa market. So, ayun, depende. Actually, ang hirap kasi sabihin kung sinong broker yung A-book and B-book. Kasi pero okay naman kasi pareho. pareho naman. Okay naman. So, it really depends din kung okay ba yung broker o hindi. So, ayun, sa May integrity integrity rin nila. Kasi may iba na B-book sila. Usually, yung ginagamit na word dyan is parang sila yung table. Table, oo. So, The parang, house. parang the house sila. So, kunyari, meron silang 100K USD na account na iba't ibang traders. Hawakan nila yun. Tapos magdadasal sila. Hindi na magdadasal. Based sa nila, computation nila or mga probabilities. Sabihin natin, usually mataas yung percentage na matatalo to. Parang ganun. Diba? Tapos pag nakita sila ng broker, ng retail trader na malupit, hindi pa nila sa e-book nila. Parang ganun, diba? Oo. So usually kasi may data kasi sila kung anong levels yung majority ang SL. So if let's say meron trade na malapit sa SL na yan, that majority of levels, di ba? Eh di pwede kasing taasan yung spread so that matamaan lahat ng SL na yan. Correct. And then, hindi naman talaga sila mag-earn mismo dun sa SL. First, they earn sa spread. So, isa din yan. Pero kasi, si A-book o si B-book? si B-book. Oo. So, yung thing kasi is, kapag na-SL ang tao, ano ba usually ginagawa? Eh di papasok ulit ng trade. Kasi di ba Pero nare-revenge di ba pag trade? B-book, kunyari na SL ka, kubra na nila yun, di ba? Oo. So, round 1 pa lang yan. Kasi, if natalo ka, tendency talaga is babalik ka ulit. So, revenge trade. So, round 2 nila yan ng spreads. So, yun, may commission or spread sila ng ilang rounds because of yung revenge trade. Ayan. So, parang sa casino lang din yan eh. Di ba, ano ba yung ginagawa ng mga dealer kapag nagbibigay ng alak, usually, ano tawag dyan? Yung loan shark dyan. So, if ever, nyari, natatalo yung gambler, di gusto nilang pumasok ulit. So, yan yung tendency. So, syempre, pag ganyan, panalo yung house in the long run. Ayun. Correct. Tsaka nabasa ko sa book, no? Let's say, brokers, di ba? So, alam nila kung sino yung parang mga trading champion nila. Oo. Yung mga profitable. Tapos yung mga profitable traders na yun, yun yung sinusundan nila. Oo, If ever sa they are e-book. going to trade for themselves. Oo. Yung mga Tama. E-book. Oo. Yun. Ayun. Kaya yung database nila sobrang massive or vast. Kasi lahat ng traders di ba? Correct. Alam nila kung sino yung panalo at talo. Actually nga, di ba, Sandor? Parang nag-iisip tayo na
Parang meron kasing point sa amin na, well, alam naman natin walang perfect na broker. Wala talaga. Wala rin perfect na trader, walang perfect na kung ano man. So, ang gusto natin mangyari is, why not tayo na lang maging broker? Oo, Di ba, magtayo napag-isipan tayo ng natin broker. yan? Oo. So, dahil pa lang mga kailangan. Like for example, syempre yung pera. Sobrang laki na kailangan. Number 2, yung pala yung mga, kung paano ka mang gangster ng broker. Pwedeng gawin ibang tao yun. So, kailangan may policies, ganyan. Yung kanina yung may magbabay, may mag-sell, ganyan. Quality control, mga Oo, may ganyan. mga natin. ganyan. IT, grabe, kailangan ng sobrang matindi. Heavy. Oo, IT heavy yun. Siyempre, mga licensing, di ba? And everything. So, parang, tapos, ang compute natin is, sobrang laki ng gagastusin natin. Tapos, sobrang laking effort, tsaka sakit sa ulo. Oo. So, parang wag na lang. And that's why, yung capex or yung capital expenditure sa sobrang laki, that's why yung mga brokers sobrang aggressive talaga sa marketing. Yes. Para ma-recover yan. So, ang mangyayari dyan is, yung capex and OPEX, sa sobrang laki, kailangan talaga nila ng madaming promo Correct. to cover. Kailangan malaki yung mga spread. Saka yung yung competition din, sobrang dami na. Kaya kailangan pagalingan sila mag-promo. Ayan. So, ayun. So, if gusto mo tumagal sa game as a broker, kailangan mo ng, first, siguro, kailangan mo ng capitalist. Ganyan, na mag-i-invest sa'yo. Tapos may tao. Kasi kasama rin yan kasama yun sa expenditure. So, you need a capitalist na pwedeng mag-fund sa'yo all the way para maging successful yung broker mo. Kasi hindi ka talaga magkakapera at the start. Kasi yun sa spread ka talaga titingin. Unless talagang iba-variable spread mo na parang gano'n. Ayun. So, doon ka talaga kikita sa spreads. I don't know kung may other way sila kikita Sa spread lang talaga, no? Di ba kung bibook sila sa table? Sa table, And sometimes may commission. Sa swap, parang hindi yata, Hindi yata. Sa spread lang talaga. Tsaka sa table. Oo nga pala, swap fees ba? Hindi? Kasi pag-hold yun ng positions overnight, di ba? Parang sa talaga yan? Sa market talaga galing yan. Ako, hindi sa ko alam. bangko. Hindi ko rin alam kung may kubra sila rin. Ayun, baka meron. Baka may Probably patong. meron. May kubra sila rin. Baka may patong sila dyan. So, highly likely meron naman. Pero maliit. So, pag-usapan natin, Coach Vix X, yung sobrang juicy na topic na IB. Sige. Affiliate daw. Doon lang daw umikita si Coach X. Fake guru daw yan. Parang lahat naman ata naging fake guru dahil sa IB. So, Coach X, paano mo na maging fake guru? Pag puro IB. Paano ka nakakatulog sa gabi, Coach X? First, pumunta ka sa bed, lie down. Kung hindi ka onting unalak lang or melatonin. Joke lang. Sige, explain lang muna natin yung IB. Yung IB kasi, guys, sa mga nanonood, ayun yung kinikita ng mga coach, influencers, creators, na kapag nag-trade ka, under sa link nila, meron silang rebate or commission or any form of bayad. Diba? So, yun yung IB affiliate. So, ang sasabi ng iba is, yung mga gurus, yung mga forex traders, dun lang kumikita. Wala naman daw talaga silang mga trades. Wala daw nangyayari. Yes, malaki yung income as an IB affiliate kapag yung broker mo is malakas din kumubra. Yes. And another thing din is kapag kumbaga kung yung influencer ay pinipilit kang open na trade and malalaking lot size. Correct. Oo. So yan yung medyo red flag. Kumbaga kung hindi ka pinupush mag proper risk management. Correct. Oo. Basta mag-trade ka lang, mag-kopya ka lang dito or what. Pero kasi guys, ito siya. Kung ang broker ng isang trader /influencer /content creator is sobrang malupit, sobrang may integrity talaga, matagal sa market, and talagang reliable, maliit lang talaga yung affiliate compared sa mga malalakas talaga kumubra. Yeah. So, isa din yun Actually, most of yung influencers din, following yung time natin correct. yung brokers kasi yung nagtuturo kung paano yung business model sa mga influencers. So, if, for example, medyo low integrity si broker, and then puro pera lang iniisip, ang sasabihin talaga nila sa influencer, and syempre, pa-follow na influencer yan. Kapag si broker yung mentor, sabihin niya, Mag-trade ka lang na mag-trade. Ito gawin mo. Tama. Yung parang sabihin mo sa estudyante mo,
trade ka lang. Kasi bawat bukas ng position size, Oo. meron na yun. Everyday agad. magpa-signals ka ng 10. Ganun. Oo. Trade gold, 2 lots. Now, tapos 5 minutes later, isa pang 2 lots. Mga ganyan. So, syempre, Pag drawdown, add ka lang. drawdown, add ka lang na add. So, if if masasabi natin sa IB, red flag yun, is if talagang yung broker and yung syempre yung estudyante, yung influencer, talagang pinupush na kung ano-ano tinitrade. Correct. Oo. And then makikita mo naman sa trades yun. And yung mangyari dyan ay syempre si broker mag-earn sa malaki. Correct. And then si influencer mag-earn din. Correct. So yan yung siguro masasabi ko. Especially kasi kung yung broker is yung mentor din. Correct. Oh. Kung pwede nga lang din pakita kung magkano talaga yung kinikita ng natin as affiliate. Sobrang hindi pa kaya ng parang yung 2 months na kinita natin sa sobrang maayos na broker. Yung wala talagang kubrahan, maganda yung spread, Oo. 'di ba? Is Integrity. enough lang for a single person. Oo. As in fresh grad. Parang Oo. ganun. Tapos siguro pang dinner natin yung mga Parang ganun. So, hindi talaga kayang i-cover ng lahat ng operations ng TMT. Yeah. So, para lang alam nyo. Di ba? Kaya, register lang kayo sa link. ito pa. Coach X, di ba? Oo. Coach B. Kung talagang pera-pera lang to, ang dami na natin broker na pwede i-push. At nasa Europe na ako. Joke lang. Nasa Europe yung ibang influencer. Di ba? O baka nag-Europe na ako, nag-Dubai ako, nag-Australia ako, ng libre. Kung talagang gusto lang natin pera-pera. May Lambo na ako, nagaling sa may-ari ng O broker. basta talaga, sobrang dami nangyayari behind the scenes ng not just yung mga broker industry, pero syempre yung TMT rin as a whole. Ang goal kasi ng TMT rin is long-term. Long-term. Not just, kunyari, quick gains. Na yes, kung alam nyo lang kung gaano karaming email na pumapasok ng mga brokers every day. Ang pinaka-hinahanap namin na broker is, syempre, nandyan yung legalities, yung regulation. Also, giniginipig namin din yung broker muna sa withdrawal and deposit. Yes. To make sure okay lahat yan. Importante talaga. And also, syempre, integrity. Kapag medyo hard sell yung broker din sa atin, ayaw na rin natin. Correct. Ayun. So, I think sa atin, it's more like, kailangan integrity talaga si broker, integrity si influencer, and then both of us, we teach proper risk management. So, kung, ito talaga, yung talagang pinaka-truth, if tinuturoan talaga natin, and syempre yung ginagawa natin, tinuturoan natin ng risk management na proper, hindi talaga malaki yung IB. Correct. Sakto lang. Tsaka sabi mo nga, di ba kanina, may red flag. Oo. So, meron naman kasing parang ethical way. Ethical way. Diba? Like, tayo talagang nagtuturo tayo sa mga students. Pero hindi natin sila feel-of-force na, oy, mag-trade kayo lagi. Oo. Diba? So, Mag-deposit ka ng 10K. Diba? Kumbaga, own face din nila. Correct. For me, kasi aside from traders, entrepreneur din tayo. I don't think may anything wrong sa business model. Kasi affiliate, di ba, age-old na yan eh. Sa Avon na, meron din yung mga ganyan, di ba? Mga personal collection. O yun, so... basta madami naman company nag-affiliate. Hindi lang naman Forex. Like for example, kung ka ng friend, you get X amount, di ba? Correct. So, yun, that's a good business model. Pero syempre, may mga iiba talagang tao na nang-abuso ng business model. So, I would say, hindi naman kasalanan ng business model. Hindi kasalanan ng sistema. Tama. Sometimes it's yung person talaga. And then tsaka yung company din na nagbibigay ng affiliate program. Correct. Kung iisipin mo, yung mga coaches naman, they put in the effort to teach also, 'di ba? So, at least kung gagamit man tayo ng IB, nasa good way naman. Good. So, business naman din talaga siya. So, ang tanong lang is, yung value ba na nabibigay mo is goods ba compared dun sa nakukuha mo? Kasi kung kubra ka lang ng kubra, yun yung sobrang yun yung masasabi ng fake guru, di ba? Kumikita lang sa IB. Pero kung value naman talaga binibigay mo, long term, di ba? And for the good of the student, di ba? It's a good Oo. Kasi din I believe ang company and syempre yung mga coaches, dapat talaga kasi mag-earn din. Kasi, syempre naman, sa time and effort din. It needs to be reciprocated. Correct. Di ba madami din nagsasabi na parang kung talagang gusto niyo tulungan yung tao, dapat free yan.
Ayun nga. So, ako kasi personally, on a personal level to, ang hirap talaga magturo. Mahirap talaga. And that energy na sa pagtuturo, pwede mo sanang gamitin sa pagtitrade. Correct. But since napapagod ka sa turo, hindi mo kaya mag-trade. So, that opportunity cost should be supplemented with some income na pwede mo na sanang makuha if nag-trade ka. So yun pala yung sasabi ng mga viewers natin. So ba't di ka nalang mag-trade? Ba't nagtuturo ka pa? Well, syempre kasi may vision kasi din tayo. And madami naman nagre-request. So, hindi naman pwede sa, kunyari, madami nagre-request, i-deny natin. So, syempre naman, nandyan pa rin yung puso natin sa tao. Correct. Yes, pero at the same time, kailangan kasi maintindihan nila, tao din tayo. Yes. Hindi unlimited yung energy ng isang trader. And syempre naman, iba pa rin yung energy na ginagamit sa trading. Sobrang psychological energy yun. So, if, kunyari, may ibang activity that will take your time from trading, dapat talaga may compensation. Correct. Tsaka naalala ko dati pag nagsa-sign up ako sa mga ganyan, di ba? Though aware ako na syempre IB siya, ganun. Pero the thing is, hindi ko makontak mismo. So parang, alam mo, para lang makasign lang ako, di ba? Mga ganun. So yun yung parang naging lesson sa akin or talagang iniiwasan ko. Oo. Correct. Tsaka, siguro explain ko na rin yung pinaka-vision talaga ng TMT. Ang pinaka-vision talaga ng TMT is hindi lang basta magturo. No, ang pinaka-goal kasi ng TMT is makapag-produce talaga ng traders na sobrang lupit na nag-handle ng mga millions of dollars. No? And as of now, meron tayong around mga more or less mga 10. And some of them, nanggaling din talaga sa TMT Premium Coaching. Diba? Mga homegrown. Homegrown talaga. So talagang confident kami na kahit bigyan niya ng kahit magkano, kaya talaga nilang palaguin in a very low-risky way. Oo. Kasi tutok din sila eh. So, ang nangyayari dyan is from etong start na to up until talagang dinidrill sila ng coaches. So parang I think yan yung siguro although hindi perfect yung conventional education system ng kunyari yung college, yung ganyan. May mga iibang bagay na nakikita ko gumagana. So for example, yung accountability sa defense. Just para may idea lang kayo, meron din sa premium program trading plan defense. Tinutulungan kasi namin yung student magbuo ng trading plan. So if talaga kasi gusto nilang seryoso sa Forex, kailangan kasi muna nila gumawa ng trading plan na fit sa kanila. And then sa process sa paggawa ng trading plan, they can make other trading plans. Pwede sila mag-try na trading plan ng iba, tapos i-reverse engineer. Okay naman yun. Pero yung pinaka-first kasi is kailangan ma-experience nila muna gumawa ng sarili. So that alam nila yung step by step. Correct. And then, syempre, sa defense, kailangan i-defend nila yun. Correct. And then, kunyari, si Coach B. Panel, talagang gigisahin yung estudyante. Correct. Para ma-stimulate yung nila, critical thinking nila, mga ganun. And to make sure na airtight talaga yung trading plan, na walang loophole. Dinidrill sila ng coaches. Parang, gawin mo to, follow mo to. Pinapagalitan nga eh. Yun. So talaga kunyari si Coach B paminsan, yung mga tanong, hindi naman talaga sobrang legit, pero ginagawa yung pampagulo. Kasi doon mo makikita yung kung paano mag-maneuver yung estudyante, kung magsistick ba siya talaga sa foundation niya or gagaya lang siya, diba? Mag-agree lang sa'yo. Which is, diba, yun yung bawal. Yun talaga yung purpose nun, So also it builds confidence din. So kung sa start pa lang, hindi sila confident sa trading plan nila. kung market na lang kaharap nila? Oo. Diba? At least, di ba, kapag yung coach yung kaharap, parang pwede pang gawa ng paraan Advice or feedback. Pero kung kunyari si market na yung kaharap nila, edi wala na, sunod na. So, the defense is there para hindi mangyari yun. And syempre, nakuha yan sa college. Di ba? So, may mga bagay na niniwala ako na it does work. So, just take what works from yung lumang sistema and then integrate na lang. Correct. So, yun yung kagandahan pala sa TMT, no? Hindi lang to basta-basta turo ng... Actually, tinry namin yung dati pa way back 5 years, 4 years ago na ituturo lang talaga yung strategy. Tapos, kaya mo na yan, galingan mo. Oo. Pero ngayon kasi,
we believe na long-term sustainability, diba? Siyempre, consistency. Kailangan talaga na tailor-fit talaga yung mga strategy. And kung alam nyo lang yung pinagdaanan ng fulfillment team natin, yan, sila Coach V, para magkaroon ng results yung mga tao. Meron, actually, kumita siya ng 500K last month lang. Diba? Tapos meron din yung Prop firm passers, prop firm passers, sobrang dami. Pero hindi siya yung chamba. Oo. Hindi rin siya yung papasa ngayon, tapos 2 years na ulit. Hindi siya ganun eh. Parang sustainable approach. Tapos kahit na mawala yung TMT bukas, kaya nilang maging successful sa trading. So ganun sila ka-equip. So congrats, palakpakan naman natin sila. Thank you. Ayun. Tsaka yung kagandaan kasi doon sa personal approach din is anytime kasi kung nagbago yung market conditions, alam nila kung paano i-tweak or whatever sa strategy nila, or kunyari mag-decide sila o wag muna, yung mga ganyan. Dati kasi may experience ako, no? Yung may sariling strategy kasi ako. And then yung strategy ko kasi may step by step, di ba? Pero may mga times kasi, and madalas to, hindi ko fina-follow yung steps. Sa reading style ko to Kasi syempre, gamay ko yung style na yun eh. So, kunyari, yung step 1 ko, pupunta bigla step 4. Itong step 2 na to, gagawin kong step 1. Kasi, syempre, akin yun eh. So, ang mangyayari, magre-reklamo yung estudyante na, Coach, hindi ba dapat, ba't di mo sinunod? Oo. Syempre naman, kung ako, ayun, ang hirap na mag-explain pag ganyan. Kasi, sinasabi ko, gamay ko na kasi siya. So, parang kahit anong shuffle mo, alam ko. Correct. Pero kasi yung sa point ng student dyan is, hindi niya alam. Kasi parang kapag shuffle mo, wala na. So parang, di ba sa problem solving dati, if shuffle mo yung mga sentences, mga numbers, ibahin mo, maguguluhan ng estudyante. Parang ganyan. So doon ko na-realize na hindi pala dapat, hindi naman sa hindi dapat, pero mas faster ang learning curve kapag tinuruan mo kung paano gumawa na lang ng plan. So that kahit anong shuffle ang ginawa mo sa plan, alam nila kung anong gagawin. Correct. Oo. Saka depende rin kasi sa market season eh. Hindi pwedeng step 1, 2, 3, 4, 5. Minsan kailangan mo siya i-modify eh. Diba? Yung mga rinse and repeat. Kasi nag-iiba yung market parati. Tapos kapag si Trump pumasok, ginawa yung market. So anong gagawin? Diba lately ang daming mga about tariffs, tapos yung war, diba? Kaya, ayun. So what do you do kapag parang i-rinse and repeat mo lang yung dati mong ginagawa? Hindi naman pwede. So yun yung style niya. Saka, hindi ka rin makapag-stick. Kapag hindi, parang kunyari, strategy mo, kunyari ito ka, ito si Coach X, ito yung foundation niya. Tapos ito ka, kinopya mo lang yung building niya. So, walang foundation. Mag-strategy hop ka lang ulit. Diba? Iba agad yan. So, parang, tatlong sunod-sunod talo lang, sabihin mo na, ay, hindi pala okay strategy ni Coach X. Pero kung sa'yo galing, inaral mo, binaptest mo, sobrang grabe yung confidence mo dito, sobrang grabe yung yung evidence mo, yung proof mo. Talagang tatlong talo, okay lang kasi alam mo hanggang 5, hanggang 8 talo, pwede. Diba? So, hindi ka basta mayayanig. Yun yung ginagawa natin sa defense, diba? Na basta talagang pinupush talaga yung student hanggat mag-quit or maging emotional. Pero, ayun. Paiyak. Pero kapag pumasa, iyak naman din ulit. Years of joy naman. Alala ko yung isang di ba? Parang pumasa siya finally sa defense after di ba? Which is good din naman. And then biglang umiyak. Kasi pagkasama, may suspense eh. Good din kasi ibig sabihin naka-milestone. Yan yung So, feel ko yun naman yung pinaka-important. Di ba naalala mo nung nag-college tayo kapag pumasa tayo sa defense? Sobrang tuwa. So, ganyan din yung gusto namin ma-feel ng students. At least meron sila nakitang growth. Correct, oo. At hindi nagtatapos doon. Hindi nagtatapos doon. Yung TMT journey. Actually, pasimula pa lang talaga after nun. And sobrang grabe pa yung mangyayari sa kanila. And I think i-explain yan sa webinar. Siguro magkaroon na lang tayo ng link ng webinar somewhere. Na ano ba yung mangyayari from newbie to a pro trader. Ayan. So, explain yan lahat sa webinar. Ano pong broker niya? So, ang broker natin ay tapos na. number 1 Xness. Hello, number 1 Xness. So, ito yung broker namin na sobrang hina mag-affiliate. Pero pinupush namin, bakit? Kasi sobrang baba na spread. At sobrang world-class yung service nila. So, siya yun, Xness yun.
Number 2, si Vantage. So, sobrang siyang broker, matagal na sila, reputable, and hindi sila hard sell. So, yan yung pinaka-indication din namin. Nakita ko rin yun kay Trader Nick eh. Trader Nick, Yung Vantage. Oh, so, kung si Trader Nick sobrang lupit, sobrang... Si Edge Finder. oh, as in, ano lang siya, hindi siya kumikita sa affiliate. Ayan, Vantage din talaga yung pinupush niya. Oo.